Sa halip na patayin ang apoy mga kababayan, ay tila binuhusan pa ng gasolina ni Montulfo mga kababayan ang bembang issue ng kapatid niya na si Raffy Tulfo mga kababayan. Diba? Lately, usap-usapan mga kababayan ang pangalan ni Raffy Tulfo na tila mga kababayan binigay na clue ng isang Viva Max mga kababayan starlet na si Chelsea Ilona. Sa kanyang interview mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw ang ibinigay niya na clue sa isang senador daw mga kababayan na nag-o-offer ng indecent proposal mga kababayan. Na umaabot lang naman sa 250 to 300,000 daw mga kababayan. Tip pa lang yan ha, tip pa lang. Anong tip? Dulo o tip of the iceberg? Wala pa raw bembang. Mas malaki pa daw mga kababayan kung mayroong bembang. Abay, akalain nyo, tip pa lang mga kababayan, 250 to 300,000 na. Tapos ang ating Noche Buena, 500. Animal. At maliwanag po mga kababayan sa sinabi nito na ang senador na ito mga kababayan ay ang pangalan ay nag-uumpisa sa letter R at nagtatapos daw sa letter Y. Samantalang ang apelyido mayroon daw F sa gitna. Pinagtagpi-tagpi ng mga netizens mga kababayan. Konti lang naman silang lalaking senador. At ang nag-fit mga kababayan sa description nitong babaeng ito na Viva Max hot babe mga kababayan ay si Senator Raffy Tulfo. Kaya nga ang mga netizens may bagong bansag kay Raffy Tulfo mga kababayan. Tinawag nila itong boy bembang. Hoy kayo ha, huwag niyo tawaging boy bembang. Raffy Tulfo. Gayon pa man, sa halip na patayin ng issue, ay nagsalita itong kapatid ni Montulfo at parang binuhusan pa niya ng gasolina at lalo pang lumaki ang issue mga kababayan. Dahil ang sabi ni Montulfo, base dito sa balita ng News 5 mga kababayan na, News 5 ito ha, na clipping. Ang sabi niya, ano naman daw ngayon kung nang babae siya? Ang nakakahiya daw mga kababayan, kung nang lalaki ang kapatid niya. Ano ba yan? Parang inamin mo na rin. Basta kakahiya daw mga kababayan kung nang lalaki. So totoo ba? Hindi naman issue. Ramon. Hindi naman issue sa amin kung nang babae siya o nang lalaki. O nang Becky na makla pa mga kababayan. Wala kaming pake. Ang issue namin, Ramon Tulfo, yung pinambayad na 250,000 to 300,000 na baka galing yan sa bulsa ng gobyerno. Bulsa ng taong bayan sa gobyerno dahil senador yan eh. At kahit pa galing sa kanyang bulsa mga kababayan, hindi nararapat sa isang senador na maglustay ng ganyan. Wala pang bembang? Tip pa lang? Ano yan? Ginto? Diamante no mga... Grabe! Samantalang Noche Buena namin 500 buong pamilya na. Diyos ko Lord. Pero ayon dito kay Ramon Tulfo, kaysa naman daw manlalaki. Hindi gaya daw sa isang mambabatas daw mga kababayan na tinutukoy niya. Na mahilig daw sa basketballista. Sino kaya itong mambabatas na tinutukoy niya mga kababayan? Malamang lalaki din na mahilig daw sa basketballista mga kababayan. At anya ha, sabi dito sa News 5 mga kababayan, basahin natin na kapatid mismo ito ni Tulfo. Sabi niya, ano naman daw ngayon? Basta siya daw mga kababayan, natatawa na lang daw siya sa kumakalat na balita na nag-o-offer daw ng indecent proposal ang kanyang kapatid sa isang artista na 250,000 to 300,000 daw mga kababayan. Para bembangin ito. Siya mismo ha, para bembangin ito. Pero ang sabi ni eto mga kababayan na binigyan, first hand information niya ha, dahil siya mismo mga kababayan ang inalok at nabigyan. Tip pa lang daw yan. How much more kung mayroon ng bembang? Dagdag pa mga kababayan ni Ramon Tulfo na may mga haka-haka daw na kapatid daw niyang si Raffy ang tinutukoy nito. Ang sabi niya mga kababayan, hindi ako makapaniwala. Hindi daw siya makapaniwala sa balita mga kababayan dahil takusa daw si Raffy Tulfo. Takot sa asawa. Asawa niyang si Jocelyn mga kababayan na yung iba ang hairdo. Klaruhin mo yan Mon ha kung anong takot. Takot na mahuli o takot sa mukha. Basta takot daw sa asawa mga kababayan. Baka takot sa itsura? Kaya tumingin sa iba, ewan lang natin. Pero gayon pa man mga kababayan, sino bang baliw mga kababayan? Magpapaalam pa sa asawa para mambembang ng iba, Diyos ko Lord. Natural kung gagawin niya yan, hindi yan magpapaalam sa asawa. Giit pa niya
Talaga daw likas sa galante at mapagbigay ang kapatid niya. Ay nako. Ano ba tong si mga kababayan? Nagde-defend ka ba sa kapatid mo? Pinapahamak mo palalo, Montulfo, the Lord. At eto mga kababayan na. Kaya lalong nagdududa mga kababayan ang mga tao na si Raffy Tulfo talaga ang tinutukoy nito. Dahil lately mga kababayan, nag-hire na naman. Confirm ito mga kababayan, nag-hire si Raffy Tulfo ng mga starlet na naman mga kababayan at Viva Max na naman daw yung ilan. Ewan natin lahat ba o ilan sa kanila. Sa kanilang Christmas party mga kababayan na parang naging bachelor's party. Parang naging triple X party dahil andun mga kababayan sa post mismo ng mga babae mga kababayan, pinasalamatan si Raffy Tulfo sa pag-hire sa kanila sa Christmas party para mag-entertain. And then, eto tingnan nyo mga kababayan, kita na kaluluwa. Alalahanin nyo birthday ni Jesus Christ ang sineselebrate sa Christmas party, hindi yung bachelor's party yan. Mayroong lap dance mga kababayan sa Christmas party ni Raffy Tulfo at behave doon si Raffy Tulfo mga kababayan din. Andun ang kanyang asawa, ang nilap dance mga kababayan, yung mga ibang kasamahan niyang mga lalaki. Takusa daw si sabi ni Montulfo, takusa, takot sa asawa si Raffy daw. At eto mga kababayan ang dahilan kung bakit, dumagdag pa yan na ebidensya, kung bakit nasasabi ng mga tao na si Raffy Tulfo ang tinutukoy nito. Sa lahat ng hindi nakakakita ng interview ito mga kababayan, hiramin muna natin itong video mga kababayan ng ating kaibigan. Hindi natin kilala sila. Basta kung sino may-ari nitong video na ito mga kababayan, credit ito sa kanya. Magkano mag-tip si Senator? Eto. Kaibigan, pahiram na muna. Clip lang naman ito, maliit. Konti lang naman. Kung gusto nyo panoorin mga kababayan, panoorin nyo ng buo sa kanya para dumami ang kanyang views mga kababayan. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Wow! First letter. 1,000 ha? 1,000! Ang sabi ng Elba, baka pesos lang yan, 300 pesos. Ano siya, cheap? Senador na yan? Di ba mga kababayan? Up to 300,000. Tip pa lang! Poo! Samantalang ang sambayanang Pilipino, mga normal na Pilipino, magtiyaga muna kayo sa 500 pesos pang Noche Buena. First name. R. First name R. Sino ba naman ang may first name na R dyan sa Huwag nyo sabihin babae. Wala nang babae dyan. Rule out ng babae dyan. Si Risa, wala na yan. Di ba? Lalaki talaga yan. Sino pa ba? Current na senador mga kababayan. Current. Raffy Tulfo lang naman, di ba? Sino pa ba ibang lalaki? Ronald Bato de la Rosa. Sige. Dalawa Raffy Tulfo, Ronald Bato. Sino pa bang lalaki mga kababayan? Sherwin Gatchalian, wala na. Joel Villanueva, wala na. Jinggoy Estrada, wala na. Cheese Escudero, wala na. Si Ramon Bong Revilla, hindi siya current senador Ang sabi niya current senador mga kababayan, so X na rin. Lito Lapid, wala na. Erwin Tulfo, hindi letter R ang kanyang simula letter E, wala na. Sino pa ba? Basta dalawa lang, Ronald. Si Ronald at saka si Raffy. Parang tayo mga kababayan, hindi tayo magiging bias. Base sa kanyang hint lang. Anong kasunod? R. Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang of the iceberg mga kababayan. Continue mo yung letter. Grabe tip pa lang, paldo na. So mayroon pa talagang main na bayad niyan mga kababayan. Tip pa lang, paldo. Tip of the iceberg pala. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Continue tayo doon mga kababayan sa pangalan. First letter. First name. R. Ronald or Raffy ang suspect. Napaka-generous pala nila, Napaka-generous mga kababayan. Kasi galing sa tax. Oo nga, galing sa tax. Galing Mas sa lalo tax. si Mas lalo si letter R daw mga kababayan. Nako. Okay. Tapos, Sige. okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nakita niya mga kababayan na nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Andun ba sila sa listahan ng flood control? Wala siya. Wala. Di ba? Wala naman, hindi naman kasali si mga kababayan sa flood control, di ba? Ang kasali si Villanueva, si Jinggoy at si
cheese na lalaki. Oh, yun lang naman ang kasali. So Wala. wala siya doon. Wala sa listahan. Roll out na naman mga kababayan ng tatlo. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Andun sa hearing. Nandun. Oo, Oh, nandun mga kababayan sa hearing. Oh, di ba? Sa Blue Ribbon mga kababayan, nag-away pa nga sila ni Marcoleta. Nung chair pa lang si Marcoleta, ang sabi niya, bakit hindi kayo fair? Oh, galit na galit siya kay Marcoleta. Andun. Dito siya fair mga kababayan dahil galante daw sabi ni Montulfo kung magbigay ako ng kapatid, wawawi. Siyempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Initials. Ito na. Balik na tayo dito mga kababayan sa initials. Ay, roll out natin. Marami siyang letters na binigay eh. Di ba yun? Oh, initials lang. First name, last Sige. name. First name, last First name. name. Hala. So, Hala ka! ang dali kasi. Sige lang. Initials. Initial. Gitna na lang. Initials. Oh. Initial man. Ano siya? May Y. May Y mga kababayan. Sige ha. Sinabi na niya dati nag-uumpisa sa letter R. And then, mayroong Y. Ronald Bato de la Rosa. May Y ba mga kababayan? Ronald? Sa initial, sa first name? Wala na. Diyan pa lang mga kababayan, rule out na si Bato. Ang natira, Rafi. R and Y. Rafi. Y? Ah. Tapos ano yung last name? Ang last name. Hala. Ang hirap Sige. nito. Kinakabahan Hindi, first letter ng first name. Oh, sige. Sige, first letter na ng first name. First letter. Oh, first name. R. R! Tapos may Y, mga kababayan. Oh. Sino pa ba? Kahit pa si Ramon Bong Revilla, mga kababayan, walang Y. Oh, Ramon Bong Revilla. Ang Revilla, mga kababayan, L-L-A yan, ha? Lia, hindi Y. Oh, wala na talaga. Ang natira, mga kababayan, si Rafi Tulfo. R. Oh. Last name. Sa last name mga kababayan, imposible nang hindi si Rafi Tulfo ang tinutukoy nito. Tumpak na siya sa first name eh. May R at saka Y. Sa last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. Oh, sige. Oh, wag first letter. Ayaw sa first letter dahil madali eh. Last letter ng Last last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Oh, last letter ng last name. F na lang. F na lang daw mga kababayan. Pero hindi yan ang last letter. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun Hindi. ang last letter, yung elf. Hindi. Hindi yan last letter. Ang Tulfo mga kababayan, di ba? Nasa bandang sa gitna. Second, pangalawa. Pangalawang Hindi naman pangalawa. T-O-L-F-O. Sa gitna. letter ng last name. Opo. Pangalawang syllable mga kababayan. So, paano ba yan? Isang malaking issue ito mga kababayan kay Rafi Tulfo. Although ha, etong babae niya mga kababayan, bahala na siya sa kanyang asawang managot dyan. Pero, sa ngalan mga kababayan na nagbabayad ito. Ayon dito ha, sa in-interview, ng tip pa lang 250,000 to 300,000 mga kababayan. Dapat imbestigahan yan mga kababayan. Ganggaling ba ito sa kanyang pondo as senador? Dahil kung ganon mga kababayan, napakalaking pananagutan. Gayon pa man, kung nanggaling ito sa sarili niyang bulsa, lagot siya sa kanyang asawa at moral mga kababayan, morality na isang senador ka sa isang mahirap na bansa. Tapos naglulustay ka ng ganyan, tip pa lang. Paldo na. Napakalaking iskandalo mga kababayan. Yee! Diyos ko Lord. Ipatulfo na yan. Abangan natin ito mga kababayan ha. Dahil kauumpisa pa lang ng isyong ito mga kababayan eh. At walang usok na itatago mga kababayan. Samantala, speaking of Bembang mga kababayan, isa rin ito. Napaka-interesting din itong kwento ni Attorney tuloy ni Madam Maharlika. Kaibigan natin si Maharlika mga kababayan. Tungkol kay BBM, na nung kabataan doon ito mga kababayan, nung kanyang kabataan, ay mahilig din daw pala ito sa bimbangan, pero ibang klase mga kababayan, ibang klase. Siya ang binembang daw, sabi ni Maharlika, ng lalaki. Ito ba sinasabi ni Montulfo? Na basketballista daw mga kababayan ang tumira? Pero mababatas eh. Iba din ito siguro sabi ni Maharlika. Pero eto, mas nakakahiya ito daw mga kababayan ha? Kung base sa
sasabi ni Montulfo, pero iba ay tinutukoy niya. Pero eto mga kababayan, lalaki sa lalaki na involved mga kababayan, si Gagba daw. O, panoorin niyo po ha. Inaabangan ko tuwing umaga yung headline. Kung yung headline, Marcos Jr. Marcos na Jr. Dahil na overdose sa pulburon. Or minsan inaabangan ko na lang, Ay, nako. buong pamilya ni Marcos Jr. na overdose na sa over- pulburon. Yung mga ganon. Dahil Di ba no, ang sabi ni Amy mga kababayan, buong pamilya nila bumabata. hindi lang po addictos tong mga ito. Mga boto mesa at boto mesa pa Mga si boto, Bangag. mesa, According to, di ba, imagine si Dean Chase may pinost na audio ni Bangag na, you know, sabi niya, I don't think I can take it. It's too big. Yun mga kababayan, isa rin yun, importante yun mga kababayan, witness si Dean Chase. Dahil siya mismo mga kababayan ang nag-backdoor negotiation daw kay Ngagba. Ayon sa kanila ha, okay lang sana mga kababayan kung chismis lang sabi ni ganyan. May lumabas na tao na siya mismo mga kababayan paano kung may litrato at mayroong video yun? Isang napakalaki iskandalo na naman mga kababayan sa ating bansa yan. Presidente nagpa-wet po mga kababayan. Photos too Lord. big, remember that? Meron ba dito mga kaedad ni Bangag? Kitanungin natin si Bangag kung warak na ba yung wet packs niya. Kasi according to our source, mga kababayan, panahon ni Marcos Sr., talagang nung kabataan daw niya mga kababayan. ugali na ng mga bangag na ito, ng pamilyang ito, na gamitin ang power, gamitin ang pera ng bayan para mag-addict sila or magpa-bully si Bangag. Yak! So, mga kababayan, actually, nauna kong in-expose. Na-expose ko na to, yung nagpa-chok-chok sa sabuli niya. Bago Ang buli mga kababayan yung doon sa likod. Labasan ng ebak mga kababayan. si Dean. Palangga, Dean Chase, I love you palangga. Talagang dalawa tayo, magkarugtong yung puso natin, Dean Chase. Magkarugtong ang ating Hello, puso Dean! sa pakikipaglaban. Kasi imagine mo, nung inalabas ko yung issue na ito, na nagpabuli si Bangag, according to Nagpabuli. Ang buli mga kababayan. Wet bu. our Kapitan. source, iniimbitahan niya, kunyari nagpapatrain siya sa basketball dito sa matanda na rin ito. At ang clue nito, pumasok rin ito sa politika. Walaan niya kung sino. Jaworski ba? Ewan lang natin tanong lang naman mga kababayan dahil sino pa ba famous mga kababayan basketballista na naging politician? Pumasok rin sa politika at pinapaimbita sa Malacanang, kunyari tinuturuan si Bangag, yung pala, tinuturo kay Bangag ay wasayin yung kanyang buli. Alam mo yung wasay? Yung Wasaki. palakol. Diba? Ano ba yung shape ng palakol? Wasay? Anong shape ng palakol? Diba ganyan? Oo. So doon, ng mga panahong yaon, mga kababayan, talagang kadiri itong Bangag na, hindi lang addictus, mesa pa. Diba? Ang Diyos ko, Lord! Ayan, nagsalita lang ako ng palakol talagang halos gurguri na ako dito. Sa mga kababayan, hahayaan nyo na lang ba na ang magli-lead sa inyo, addictus sa pulburo, Addictus Benedictus? sa Coca-Cola, tapos nagpapatira pa sa buli. Na! Diyos ko, Lord. Ay, ambot sa pangabuhi naton mga bangag. Mga bangag Nangagba. talaga nagpapatakbo sa bayan natin. So yun lang naman, nakarating sa atin. So ngayon, habang daw sila nagtitirahan doon sa kunyari naglalaro sila ng basketball. Yan mga kababayan, kapag addict, posible talaga mga kababayan kung Judic. Kung ano-ano napapasok na sa isip mga kababayan. Pala si Bangag, ay hindi lang coke, ay nagbo-bottomless din sila. bottomless. So nagtitirahan sila. I don't know, di ba? Pwede naman magtirahan sa buli na joke lang. Hindi natin alam. Joke pa yan? Di baling walang joke. Di ba? Ay, baka naman warak na yung buli ng hayop Wasak na wasak ang puso ni Nastiwak. Sabi ni Merz, lahat na yata ng kademonyohan ay nakaibangag na. That's true. Sabi ni KHD Silva, nakatibak ba si Bangag? Oy mga kababayan sabi nyo, invento na naman ni Maharlika. Di ba? Maraming beses nang tumumpak si Maharlika mga kababayan. Pati itong pagka-Judic ni BBM. Di ba? O ngayon, kinumpirma ni Amy. Yung kanya mga pasabog mga kababayan, kinumpirma ni Amy. Mga gabinete niya, nagsialisan na ngayon. Kinumpirma ni, yung mga mga kababayan,
sangkot sa korupsyon, kinumpirma ni Zaldico. Maraming beses, So bakit hindi tayo mga kababayan, magbibigay ng credit lang naman, or bearing mga kababayan sa sinasabi ni Maharlika na karamihan sa kanyang mga pinagsasabi mga kababayan, tumama. Or nakapanti, I don't know. Bottom line versus bottomless. Well, ang bottom line dito ay Ang bottomless bottom yung line? kanilang pagsisinghot. Ang bottom line dito, bottomesa siya. Bottomesa, Diyos ko Lord. Uli pala. Di ba? So, wala. Sabi ko nga, alam mo, ayoko na magsigaw-sigaw dahil madaling araw na, alas 4 ng madaling araw. Imagine mo, yung mga pulis na mga ulul, yung mga military na mga julul, natakay na nyo, pag umepekto yung kulam ko, may orasyon akong ginagawa ngayon. Kaya gising ako tuwing alas 3 ng madaling araw, may orasyon akong ginagawa. Pag tumumba yan si Bangag, ako ang nag-orasyon dyan. Inuorasyonan ko yan para matigok na siya sa kanyang pagpulburon. Nakakaawa kayo mga kababayan. Sobrang Talaga? awa kayo kung hindi. Yan mga kababayan, no? Yung kanilang mga activities na mga malalaswa mga kababayan. Wala tayo pakialam dyan. Ito talagang pagiging judik-judik mga kababayan. Diyan tayo mas concern. Dahil apektado mga kababayan ang buong Pilipinas at sang katauhan dito sa Pilipinas mga kababayan. Sambay ng Pilipino sa mga desisyon mga kababayan ng isang presidente. Nasabi ni Amy addict. Diyan tayo mas concern. Kayo kilos. Kaya sabayan ninyo ako, mananawagan na rin ako. I'm serious. Hindi ako nagbibiro. I'm Sabayan serious. ninyo ako tuwing alas 3 ng madaling araw. Whether, whatever time, Manila Times, Philippine time, Euro, whatever, wherever you are. Basta alas 3 ng madaling araw. Tuwing alas 3 ng madaling araw, sumindi kayo ng kandilang it. Tapos kumuha kayo ng manikang luma. Kukulamin. Yeah, serious, di ako nagbibiro. Nakakatakot yan, Marlica. Manikang luma, sundutin yung pit. Ganun yung pit. Joke lang yan siguro. Ganun yun. Uorasyonan nyo, kumuha kayo ng pipino. Tapos lagyan yung mukha ni Bangag sa lumang manika. Maggupitin nyo. Hindi ako nagbibiro. Videoan nyo, send nyo sa akin dyan. Gawin nating real. So, yung luma na yun naman na, let's say, manika ito, no? Manika. Manika, kagaya ng parang Manika, no? Ang asawa ni Raffy Tulfo, mga kababayan, no? Tapos, hindi talaga, dumagalaw yung mga buhok, mga kababayan. Yun pa rin ang hairdo. At saka yung expression. Ito yung manika. Palta mo ng, sorry. Di ba? Barang, yes, cotton fill. Lagyan mo ng mukha ni Bangag. Tapos, kumuha ka ng pipino or mais or hotdog. Gano'n Hoy! Baka maano tayo niyan, ha? malay mo. Di ba? Lahat naman, sinubukan na natin. Sinubukan na natin. Joke lang, mga kababayan, nga. Joke. Mag-rally. Ano pa ba gusto nyo? Inilabas ko ng lahat. Pwede rin. Yung abad, pwede rin gupitin yung putotoy. Okay, sundutin nyo yung buli. Tapos pag sundot nyo ng buli, ganun nyo. Hindi, dito. Dito. Kung sana nga mga kababayan, totoo matagal na yan si Bangag mga kababayan. Di ba yung manika? Dito, Sa dami ng galit sa kanya. Dito, deadly. Yung Pero mga kababayan, masamang damo. manika, nukal. Sa medical term is nukal yan, di ba? Ito, ganun ganito ninyo. Hindi ko alam sa English eh. Ano ba sa English yung batok? What is English of batok? Ganun nyo. Batak. Batak, Ilocos Norte. May bumabatak. Bungag. Ngiwi. Bangag. Ganon nyo, tuwing alas 3 ng madaling araw. Yan Nate. Yun. Thank you, Nate. Nakalimutan ko eh. Yeah, Nate pala sa English yung bato. Thank you for reminding me. Alam ko lang medical term. Yes. And then, continue. O sa batok o sa nukal ni Bangag. Okay? Dito nyo tirahin. So, ang target natin sa mga Oy, yan yung manika lang yan mga kababayan. Pero, ibalik mo na dun sa kwento mo, Maharlika. Sabi niya, he can't take it. It's too big. Maghanap pa na to yung medyo mali. No, lakihan nyo pa. Diba? Lakihan nyo pa ng bongga-bongga. Eto mga kababayan, andun mismo mga kababayan, ang laking ng tao, malaking tao, yung pinakita ni Dean Chase mga kababayan na nagkwento nung experience niya with BBM daw di umano mga kababayan. Yak! And then, sa video na yun mga kababayan, sa audio, andun din si Lisa. Kung totoo yun, kaimuralan mga kababayan, kaimuralan. Para hindi niya makayanan. So, warak yung bully niya. Diba? Ganun lang yun. Total, sabi ko nga, nag-rally na tayo lahat. Tangay na. Nag-rally na kayo, ayaw pa rin bumaba, ang kapal pa rin ng pagmumuka.
Anong gagawin Pero natin? mga kababayan si Kibuloy, sinabi na rin yan mga kababayan na ang ginagawa daw nitong mga taong ito sa Malacanang mga kababayan is organization. Oh. Yan na lang mga kababayan sa Malacanang. 'Di ba? Bago na kulong si Kibuloy mga kababayan, yan ang kanyang yan ang kanyang sinabi. Mahilig daw sa organization. Oh. May term si Kibuloy yung parang nagpa-party mga kababayan na laplapan, tsuktsakan, tapos grupo? Ay nako. Gaano kayo kakawawa? May minumura niyo ako yung mga trolls dyan. Marlica, jutang jirina, nyan. Pero hindi niyo nararamdaman. Yung minumura ninyo, nagbubuwis ng buhay, Oo para nga. sa inyo. Na kung tutusin, wala naman akong pakialam dapat dyan sa Pilipinas. Dahil siyempre, kana, di ba? Kakana-kana, di ba? Nandito ako sa Amerika. Ano ba pakialam ko sana? Pero kasi, yung puso ko dyan tumubo. Silingganin ni Lola, dyan nag-agay ang aking dugo. Sabi ng Lola ko, kung saan daw nag-agay ang dugo mo, hindi mo raw dapat kalimutan yon. Babalik-balikan mo. You know? So, dyan umagay yung dugo ko. Dyan unang tumulo ang dugo ni Maharlika. Okay? So, ang ginagawa natin dito, sana naman manindigan kayo. Huwag naman sana kayo pumayag na adik yung presidente nyo tapos nagpapatira sa buli. Ganito, kasya ba to sa ibang Sabi ni Sir Reyes, dapat Monica. Gani, mangita ka mo Monica. sa Monica. 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 Na magtsaga kayo sa 500 pesos. Tapos patawa-tawa pa itong Claire Castro. Clarissa Tartar. Liriring mga kababayan, no? Parang may mga saltik sila mga kababayan, no? Lahat sila, no? Diyan sa Malacanang. Bilik-bili kayo ng iniinsulto kayo. Bumili na lang muna kayo ng balot-balot Ikaw kayo bumili ng balot. na mga parang panchapsos, bili kayong pansit. Ganun ka baba ang tingin nyo na Talagang sabi ko nga, pinagpipilitan nila mga kababayan na kasya, ang mga Sa animal. panaginip, kaya ko silang gurgurin. Ginurgur ko na silang lahat. Ganun ang tingin sa inyo. Stupid. Tapos sila mga kababayan, Diyos ko, tip pa lang, 250,000 na. Merong bagong sugo, ambassador na dumating sa Pilipinas. Bagong sugo. Another topic na naman ito mga kababayan na. Ano itong bagong sugo? Rocks? Si Jing Quan. Okay? Jing Quan? Now, bakit importante na pag-usapan kung sinong bagong ambassador ng China dito sa Pilipinas? Well, Si alam Jing naman Quan? natin talaga na ang China Baka yan ang nakaaway ni Guanzon. ay importanteng bansa dito sa China. At yung personalidad at ang background ng isang sugo na pinadala ng China ay malaking ibig sabihin pagdating sa relasyon ng dalawang bansa na yung bansang Pilipinas at yung bansa ng China na nagpadala sa kanya. Well, unang-una, heavyweight po ang pinadala nila. Hindi Heavyweight? po yan Mataba? bagito. Ibig sabihin, binibigyan ng China ng importansya ang Pilipinas at nagpadala sila ng isang veteranong sugo. Heavyweight Siya po ang talaga ay medyo bata. ang pero kanyang mga kababayan. Posisyon. kasi ay naging deputy ambassador ng China sa Washington DC. So ibig sabihin, senior siya, no? Dahil Senior, salamat hindi pa siya rank of ambassador, alam naman natin na sa buong daigdig, siguro pinaka-importanting diplomatic mission na kinikilala ng mga iba't ibang bansa ay ang bansang Estados Unidos. So number 2 siya sa Estados Unidos. At dahil number 2 siya sa Estados Unidos, ibig sabihin, ang kanyang forte ay American affairs, no? Ibig sabihin, ang China ay nagpadala ng isang sugo sa Pilipinas na malaki ang kaalaman sa Malaki, kagaya ng tubig. politika ng It's too Amerika big. sa relasyon ng Amerika at ng China na nagpapahiwatig din na kinikilala nila ang Pilipinas na parang extension ng Amerika. So talagang ang tingin ng mga Chino, ang gobyerno ng Pilipinas ay parang pawn, no? Parang proxy ng mga Amerikano. Gaya ng nangyayari ngayon sa bansang Japan, no? Na ang gulong nangyayari ngayon, yung tensyon na nangyayari ngayon sa Japan ay dahil tinatrato ng China ang Japan parang proxy
para sa Estados Unidos. Pero anyway, itong si Zhang Qi na bilang isang eksperto sa American Affairs, yan ay nagpapahiwatig Zhang nga Qi. na kinikilala ng China ang Pilipinas bilang parang extension ng Amerika at hindi mahihiwalay ang pulisiya ng China sa Pilipinas sa relasyon ng Amerika at ng China. Na talaga namang dapat tanggapin natin, no? Dahil talaga namang ang Marcos government ay sunod-sunuran ngayon sa gobyerno. Bangag-bangagan, kataas-taas ang kabangagan. Kinikilala tayo mga Pilipino na sunod-sunuran sa mga Amerikano kasi nga binili tayo ng Amerika sa Espanyol, no? At mula noon walang tigil ang pagtataksil ng mga mayayaman sa Pilipinas na makipagsabuatan dyan sa mga Amerikano para nga lalo pang mapalawig ang Taksil! impluwensya ng Mga taksil. Now, dahil siya ay eksperto sa Amerika, kinikilala rin ng China na kinakailangan mas malalim ang kaalaman ng kanyang sugo sa Pilipinas kung paano at gumalaw at bakit ganyan ang galaw ng mga Amerikano. Ito ay magkakaroon ng impact pagdating doon Mga sa impacto. pinag-aagawang teritoryo dahil at least alam nitong sugong bagong sugo ng China sa Pilipinas kung ano Wag mo naman. Parang ibang naiisip natin mga kababayan na sa word na sugo. Parang sugo ng jablo o sugo ng kadiliman. ang pupwedeng tulong na ibigay ng Amerika at kung anong gagawin ng Pilipinas dahil inaasahan nila na tutulungan na sila ng mga Amerikano. So, ibig sabihin, naghahanda rin sila. Naghahanda rin sila na kung lalala ang problema dito sa South China Sea, yung sugo nila alam kung anong posibleng Sugo. tulong ng Amerika at malalaman din ng China kung anong dapat gawin. Now, itong pagpapadala rin ng isang eksperto sa Amerika ay pagkilala na talagang tumitindi ang problema ng China at ng Amerika dito sa rehiyon natin. Kanina nabanggit ko po yung Japan, no? Sa Japan po talagang tumaas ang tensyon, nagpadala ng 100 sea vessels ang China sa Ayan na mga Japan. kababayan. At nag-locking pa yung kanilang pandirigmang mga barko doon sa isang eroplano ng Japan na para bagang titirahin na. No? So medyo nagkaroon ng Bakit walang mga kababayan, anong world peace talaga? Diyos ko Lord, laging away-away mga kababayan. konting pagka-concern dyan at nanawagan ng Japan at Australia na dapat palamigin itong tensyon dito. No? Well, alam niyo naman kasi ang pangyayari dyan. No? Ang pangyayari dyan, palibasa ang Amerika, ayaw niya na siya mismo ang pagpadala mga sundalo, ginagamit niya ibang bansang Japan at Pilipinas para Dati-dati kalaban niyang Japan, di ba? Binomba nga ng mga Amerikano. Tapos ngayon mga kababayan, parang naging tuta na daw ng Japan tuta ng Amerika ang Japan. doon sa konfrontasyon niya sa China. Bakit ayaw magpadala ng sariling sundalo ang mga Amerikano? Kasi napaso na sila. Alam nila na yung publiko ay magrereklamo kung magpapadala na naman sila mga sundalo, mga Amerikanong kabataan na mamamatay sa mga dayuhang lugar na hindi naman malinaw sa kanila kung bakit kinakailangan mamatay yung mga sundalong mga Amerikano doon sa mga dayuhang lugar. No? So, hindi lang yung sugo ng China sa Japan ang may kinalaman dito sa tension sa rehiyon. Talaga nagpadala sila ng eksperto rito dahil alam nila na baka lumala pa ang relasyon ng Amerika at ng China at kinakailangan ma-anticipate kung anong gagawin ng Amerika dahil kung anong gagawin naman ng Amerika ay makaka-impluwensya kung anong gagawin lalong-lalo na ng bangag administrasyon. Bangag administration. Now, sabi ng Sugo, gusto niya talaga na Sugo. maging mas mabuting relasyon ng Pilipinas at ng China. At sa tingin ko, iyan naman po ay sincero dahil nakita niyo naman, no, yung inaangkin ni Marcos Jr. na Bukana Bridge, yan ay talagang regalo ng China. China sa Pilipinas. Grabe, no? Tapos, mga kababayan? Parte ito na Belmore. Diyos ko Lord. Tarpulin lang ang ambag mga kababayan. At kung hindi talaga sila nagbigay na ganyan ng Bukana Bridge, hindi matatapos yung coastal road ng Davao. No? At yan ay patunay na kapag nakikipagkaibigan ka naman sa China, it also pays. I hate to say it, no? Pero syempre, bakit ka naman magbibigay ng tulong sa bansa na inaaway ka? Hindi naman masama mga kababayan ang makipagkaibigan. Kahit sa Amerika o kaibigan natin lahat, huwag nating awayin. Maging neutral tayo. Ituring natin sila mga kababayan na mga trade partners at mga nakakatulong sa atin. Siyempre, unahin mo munang bigyan ng tulong yung mga bansang kinakaibigan ka. At yan nga ang storya sa buong Southeast Asian region. Dahil tayo lang ang kumakalaban sa China, tayo lang ang kaunting nakakakuhang proyekto, kaunting na pamumuhunan at kaunting turista galing sa China.
yung mga bansa na talagang mainit na mainit at ang relasyon, nandun na pupunta ang pera ng mga Chino, no? Bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, no? Kaya nga po, ang sinasabi ko dyan sa mga maka-Amerikanong mga Pilipino na nais makipag-away sa China, hoy, maiiwan na tayo ng ating mga karatig bansa dahil lahat sila nakikinabang na sa kayamanan ng China, bagong kayamanan ng China, tayo wala. Ang problema kasi sa mga taong yun, mga kababayan, is gusto nila ng giyera. Problema, giyera. Tayo, gusto natin ng gusto natin ng peace. Ng ating mga pinuno, ang bansang China na hindi naman dapat. Peace, not war. Laging sinasabi world peace, tapos gusto ng giyerahan, mga kababayan, mga maaangas ang mukha. Panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino at ang pamamaraan para magkaroon ng ganyan ay unang-una, mas maraming pamumuhunan galing sa mga Chino, mas maraming turista, at syempre, mas maraming mga proyekto na ibibigay sa atin, no, in terms of roads and bridges. Alam niyo talaga, nangihinayang ako kasi nagkaroon ng major initiative ang China na talagang palawakin at suportahan yung mga linkages, no, physical linkages ng China sa buong daigdig. Yan yung tinatawag nilang BRI initiative, no. Pero hindi talaga tayo nakinabang beyond dyan sa dalawang tulay sa may Chinatown at saka dyan sa tulay sa Davao kasi nga, bakit naman sila magbubuhos ng maraming mga proyekto sa isang bansa na inaaway sila. So ngayon, ang issue is paano ngayon iuusad ni Marcos Bangag ang ating relasyon sa China. Bangag. Nagpahiwatig Ngiwi. ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon. Well, syempre, Buli. delikado ngayon si Marcos. Ito sa mahilig kung ano-anong natutunan natin. Ngayon, buli, mga kababayan. Bagong natin, vocabulary. Dati gurgur, di ba? Yung maharlika natin na yan, mga kababayan, pulburon. Word yan ni maharlika. Ngayon, may bagong buli, mga kababayan. Kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ng China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China, at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang ponduhan ang EDCA facilities at ang gusto nila Taiwan ang pumondo. Bakit natin papayagan ang Taiwan pumondo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman? So, umatras, mga kababayan. So, paano na yan, Bangag? Hindi na ikaw ang Paano na yung EDCA mo, Ngag? Ng presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas, kundi para sa Taiwan. Hindi na pala pupondohan. Natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sa pilitan pabalik sa kanya ang Taiwan. Ganong tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ISIS ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan ang magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities nito kung ito ay para sa Pilipinas? So malinaw na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan ang magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon. Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas sa mga OFWs natin doon pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China. Dahil wala naman pong nagsasabi na ang Taiwan ay hindi kabahagi ng China. Ito nga po matapos itong tensyon sa panig ng Japan at ng China, mabilis sa sinabi ng babaeng Prime Minister ng Japan na ang Taiwan talaga ay kabahagi ng China. So yan ay isang paraan para mapalamig nga yung hidwaan nila
na kinikilala talaga ng Japan na ang Taiwan naman talaga ay kabahagi ng China. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya suportahan ng mga Amerikano dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At syempre, nawala ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya dahil siya ay vangag unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig at siya ay kurakot. Ang prueba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos, no? Sa mga maanumalyang flood control project. Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. alone. Saan naman dadali niya ganyan karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Aba, hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-rate mga malagit kumulang 5 bilyon at ngayon ay 12 bilyon, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 million na confidential fund. Na malinaw naman, ginamit din ni Inday Sara laban doon sa mga nangungurakot ang pera, lalong-lalo na laban doon kay Zaldico dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan kinakailangan mas malawak ang ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kada galaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante, pag nagkaroon ng hidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Dahil sabi nga nila, no, kapag sila ay nagkaroon ng sipot, lahat tayo nagkakasakit. No? So ang importante, unang-una, is itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independyenteng panlabas na relasyon. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At inaasahan ko na itong pagdating na isang sugo ng China na mas naiintindihan kung paano mag-isip ang mga Amerikano, ito'y magre-resulta sa mas mabuting relasyon ng Pilipinas dahil ang Pilipinas naman talaga sunod-sunuran lang sa Amerika. At kung mapipredict na nitong sugo nito kung paano nga ang gagawin ng mga Amerikano, siguro makakagawa rin siya ng mga hakbang para lalo pang mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Alam ko, bihira na tayo nagkakaroon ng talakayan tungkol dito sa panlabas ng relasyon. Pero nasyak ako, ang daming nakikinig ngayon. 1,750 ang ating live views habang tayo nakikipagtalakayan tungkol sa isang issue ng foreign relations. At hindi ko akalaing interested pala kayo. Huwag kayo mag-alala. Dadamihan pa natin yan. Ngayon, alam ko na interested kayo dito sa panlabas na relasyon. Kasi alam niyo naman, ang panlabas na relasyon, kapag tayo nagkamali na tayo po ay sumausaw sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, sa panahon na talagang nuclear warheads na ang ginagamit, baka tuluyang mawala na tayo bilang isang bansa. Ganyan ka-importante ang panlabas na relasyon. At habang ang Marcos Jr. ay patuloy na nawawalang suporta galing sa sambayan ng Pilipino, ginagamit niya ngayon ang suporta ng Amerika para masigurado na siya ay manatili sa kapangyarihan. Gaya rin ang ginawa ng kanyang ama na ginamit talaga ang suporta ng Amerika para siya ay manatili sa pwesto maski siya ay sinusukan na ng taong bayan. Hanggang kailan susuporta ang Amerika sa isang presidenteng bangag, mahilig sa tubig, at talaga alam natin na wala sa tamang pag-iisip at hindi nagbibigay ng solusyon sa problema ng taong bayan? Well, sa tingin ko,
darating ang punto na malalaman din ng mga Amerikano na it's not worth it na suportahan ng ang isang presidente na kinasusuklaman na ng mga Pilipino. Dahil alam nila na kapag sila ay patuloy nagsuporta sa isang taong kinasusuklaman ng taong bayan Pilipino, mawawalan ng kaibigan ang Amerika. At siyempre, they cannot afford to lose the Filipinos as their friends kasi nga po ang teritoryo natin, tayo po ang gateway to Asia, tayo po ang gateway to China. So maraming salamat po ha. Maraming salamat. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.